Sa Pilipinas, normal na ang kulturang ubos agad. Tuwing sahod, hindi pa man dumating ang pera, naka-line up na ang mga gastos. May nakatabi na para sa samgyupsal, bagong damit at check out sa online cart. Pero sa totoo lang, ilang araw lang ang saya. Pagkatapos, balik na naman sa tanong na, paano na? May pambili pa ba ng bigas? Samantala, ang ibang lahi tulad ng Chinese o Vietnamese, kahit maliit ang kita, inuuna ang ipon kaysa luho. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil alam nila ang kahulugan ng paghahanda. Sa atin madalas ang mindset ay, enjoy mo na lang habang may pera. Pero habang sila'y tahimik na nag-iipon, tayo naman tahimik na lumulubog sa utang. Habang abala ang maraming Pilipino sa pag-upgrade ng cellphone nila o pagbili ng mga milk tea araw-araw, ang ibang lahi, tahimik lang pero tuloy-tuloy na nag-iipon. Tingnan mo ang mga Chinese entrepreneurs. Kahit malaki ang kita, simpleng mamuhay. Walang mamahaling relo, walang 5 pares na sapatos. Kasi para sa kanila, ang perang hawak na yon ay bindi para sa negosyo bukas. Ang mga Vietnamese, kahit nagtitinda lang sa kalsada, marunong magtabi ng maliit araw-araw. Hindi man milyonaryo agad, pero may seguridad sa bawat linggo. Ang mga Koreano, may disiplina sa budgeting. Marami sa kanila, kahit high-tech ang mundo, gumagamit pa rin ng envelope system. May sobre para sa ipon bills at emergency. Samantalang tayo, minsan naka-iPhone pero walang savings. Hindi natin kailangang tularan ang lahat ng ginagawa nila. Pero kung gusto nating umasenso, kailangan nating tularan ang disiplina at mindset nila para sa pera. Dahil ang totoong yaman, hindi nasa gamit, kundi nasa ugali. Ang tanong ngayon, bakit nga ba maraming Pilipino pa rin ang wala pang ipon? Una, dahil sa maling mindset. Bahala na, enjoy muna o gastos lang habang may pera. Ang problema sa ganitong ugali, pansamantala lang ang saya pero matagal ang sakit ang kakapusan. Pangalawa, maraming Pilipino ang naghihinayang magsabing wala. Gusto nilang magpakitang may kaya. Kaya kahit tipid, pumoporma pa rin. May bagong cellphone pero walang pambayad ng kuryente. Nagpapa-birthday party pero utang ang handa. Pangatlo, walang tamang kaalaman sa paghawak ng pera. Hindi tinuturo sa paaralan ng budgeting, savings or investing. Kaya lumalaki ang utang, hindi savings. Ang masaklap, may ilan na proud pang sabihin, ganito talaga ang buhay natin. Pero hindi totoo yan. Walang pinanganak na walang pag-asa. Kulang lang sa tamang gabay at tamang disiplina. At kung gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo, magsimula ka sa simpleng hakbang. Mag-ipon na ngayon kahit maliit. Kapag ugali mong gastos agad, ipon wala, tiyak ang direksyon mo, krisis. Isang emergency lang, pagsak ka na. Biglang nagkasakit, mangungutang, nawalan ng trabaho, manghihiram, nasiraan ng motor, hanap ng pwedeng pautang. Kaya maraming Pinoy ang laging takot sa kinabukasan. Kasi wala silang pananggalang, wala silang savings. Parang sundalong walang armor. Kapag tinamaan ng problema, ubos agad. Ang masakit pa, habang pinoproblema mo ang pambayad ng kuryente, yung iba, tahimik na nagpaparami ng puhunan. Tandaan mo, ang pera gumarating at umalis, pero ang disiplina, kapag itinanim mo ngayon, yan ang magsasalba sa iyo bukas. At kung puro gastos ang alam mo, darating ang araw na hindi mo magagawang bumangon. Pero kung matuto kang mag-ipon, kahit simple lang ang buhay mo, ay panatag ka sa bawat pagsubok. At sa panahon ngayon, yan ang tunay na yaman. Kung sa tingin mo ay pagod ka na sa laging kapos, pagod ka na laging may problema tuwing 15th o sa katapusan, ito na ang oras para magbago. At hindi mo kailangan ng malaking kita para magsimula. Kailangan mo lang ng disiplina. What if subukan mo ito? Na sa tuwing sahod mo, ay itabi agad ang kahit 10%. Huwag naghintayin ng sobra. O di kaya gumamit ng envelope o ihiwalay ang bank account para sa savings. Huwag haluan ng paggagastos.
Pwede rin maglagay ng goal. Halimbawa, 5,000 emergency fund sa loob ng 3 buwan. Pwede rin ilista lahat ng gastos kahit simpleng milk tea, load o piso-piso bayarin. O di kaya ay iwasan ang rewind mindset. Hindi mo kailangan mag-shopping dahil lang sa pagod ka. Tandaan mo, ang tunay na reward ay ang buhay na hindi ka kinakabahan sa kinabukasan. Kahit piso, basta araw-araw mong pinagsisikapan, balang araw, hindi ka mamomblema dahil handa ka na. Ngayon kung gusto mo masenso, hindi mo kailangan ng milyon-milyon. Kailangan mo lang ang direksyon. Ang direksyong yang ang nagsisimula sa disiplina sa pera. Dahil kahit anong sipag mo pa, kung hindi mo alam humawak na kinikita mo, parang buhangin lang yan sa kamay mo. Isipin mo, gaano karaming taon na lumipas, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring ipon. Kung hindi mo babaguhin ang ugali mo ngayon, baka sa susunod na 5 taon, ganyan ka pa rin. Pero kung magsisimula ka na ngayon, kahit sa piso-piso lang, kahit sa simpleng hakbang, magugulat ka, isang araw, hindi mo kailangang umutang, hindi na kailangang nanginginig tuwing may emergency. Tahimik na ang gabi, payapa ang isip, may ipon ka. Iyon ang tunay na yaman. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy ang aral at paglalakbay, i-like mo ito, i-subscribe at i-share mo sa taong gusto mo ring umasenso. Dahil ang pera nawawala, pero ang disiplina, yun ang hindi mo pwedeng ipatalo.